as a trader, nakakalculate nyo na ba itong 1,000 US, yung 100 USD ninyo, paano siya kikita ng 1,000? Kasi kaya na kadalasan kadalasan yung naririnig na, madali lang yan. yung 100 ko, naging 1,000 yan, na overnight lang. So, ngayon, paggamitan natin yan ng risk management, yung 1,000 USD na yan, paano siya nakuha? So, ibig sabihin, kung 0.01 ang lot size na gagamitin mo sa Loris hub, sa Loris, kung 0.01 na lot size, tapos mag-stop loss ka ng 100 pips, 100 pips, yung lot size na yan, yung 0.01 lot mo na yan, kakainin yan sa 100 pips ng $10. 10 USD ang mawawala sa'yo or madadagdag sa capital mo pag itong 100 pips ang target mo per trade. So that's the target per trade. Kasi walang alam kadalasang baguhan dito. Ang alam nila, kikita lang sila sa trading ng ganun kalaki. But they don't know the risk. They don't calculate the risk. Paano kumita ng 1,000 yung capital na to? Paano siya kumita? Hindi nila alam kung paano mag-calculate niya. Tulad ngayon, example na lang natin yung trade natin ngayon. Yung trade natin ngayon, 100 pips ang stop loss. Kung nalugi ka, $10 yung stop. Malulugi ka ng $10. Kung nag-profit ka naman, since ang target natin is 250 pips, mag-i-income ka ng 25 USD. Yan yung income mo. So that's 25% of your capital sa trade ngayon. So kung targetin mo yung 1,000 USD, so ilang plot ang kailangan mong gawin? So kung 250 pips lang yung target mo, so kailangan natin kumuha ng mga malaking lot sizes bago mangyari yan. So kadalasang baguhang trader, magbibigay agad ng 0.10 or 0.20 na lot size. So isipin mo, 0.01 sa 100 pips, kayang makalos or makawin ng $10. Paano na lang ang 0.10 sa 100 pips? So that's 1,000. Pila ba? So that's 100, di ba? Tama, that's $100. So kung 1 lot ka sa 100 pips, that's 1,000. So kailangan mo ng 1 lot bago mangyari yon. So do you think kaya mo? Kaya ng account mo ang 1 lot. So kailangan mo mag-trade slowly kasi malungkot man tanggapin, mahirap man tanggapin, pero hindi kaya ng kapital mo ang 100 US dollar, hindi kaya ng kapital mo ang 1 lot. Sad to say, hindi niya kaya. Kaya kadalasan nasusunog tayo or nauubos yung capital natin na hindi man lang tayo nakabawi sa market. Kasi bakit? Imbis na mag-stop loss tayo ng 100 pips, para sabihin lang na hindi tayo ma-stop loss, para sabihin lang na tama tayo, kadalasang trader, ang ginagawa, imbis 100 pips ang stop loss, ginagawang ganito. Ganyan. Dito ang stop loss. So, ilang pips? Let's say, diba wala pang stop loss Gamitan natin ang stop loss or full margin na yan. Ilan yan? 200 pips. So, kung 0.01, $27. Ganyan yung stop loss nila. Ganito yung stop loss ng kadalasang trader. Tapos yung TP nila ganyan lang. Kadalasan mas mababa pa. Basta mag-blue lang, close agad. Pero yung SI nila ganito kalaki. Ang tinitake nila na risk is 200 or 380 pips. Pero ang TP na tinitake nila, ilang pips lang? 10 pips lang. Saan? Kaya kung questionin nyo ako, bakit ako nag-long kaysa mag-short? Kasi sa nakita ko na risk,
Sa risk management ko, kailangan ko mag-take ng, kung mag-short ako dito, tapos sa area higher time frame, nasa demand zone ang level, sorry, masyadong maliit na, nasa demand zone ang market, kailangan ko mag-take ng risk na mataas. Tulad niyan, kung dito ako mag-sell, kailangan ko mag-risk ng mataas para maprotektahan yung account ko. Masyadong maliit din yung makita. Yan. Kailangan ko mag-take ng ganito kataas or dito sa previous high o sa resistant level, above the resistant level, kailangan ko mag-take ng risk dyan bago para makuha lang ang ilang pips sa baba. Kasi wala pang breakout eh. Bakit ako mag-trade sa baba? Wala pang breakout. So, ganun ang suggestion ng karamihan. Ganun ang suggestion ng, downtrend eh, dapat sumabay ka sa market. But they don't analyze until when yung downtrend. They don't analyze sa daily time frame. Ang market, napaka-solid nasa demand zone. Nasa support level. Itong support level na to, napaka-solid at never pa nabasag. Tapos gusto nila mag-short ka dyan. Gusto nila mag-short ka dyan kasi nga downtrend. So, kung gagamitan mo ng risk management, a professional trader, magsisell ka ba dyan na area? May dalawang option tayo. Pwede tayong mag-antay ng breakout or pwede tayong mag-buy pag makakita tayo sa lower time frame ng confirmation na hindi na dumiretso yung presyo. Tulad niyan, hindi na dumiretso yung presyo dito. Hindi naman dumiretso ang price dito. Hindi na dumiretso. So, gumawa siya ng bagong low, bagong high. Tapos, expectation natin, babasagin niya tong previous high, gagawa siya ng new high. So, mas maganda para sa akin, magkaroon ng long position kaysa mag-short position ako. Kaya ako nag-short. Hindi ko to tinitrade or hindi ko to tinitake, hindi ko to in-explain sa inyo para wala lang. In-explain ko to para makita niyo yung side ko, ba't ko yung ginawa. Ba't ganun yung entry mo? Ba't ganun yung entry mo, sir? Para at least man lang, ma-educate ko kayo. Para, yan, itong entry yan, ganyan ang gagawin mo. Mag-stop loss ka lang sa previous low. Below 100 pips yan. It means, kung malugi ka, wala pang 100, kung 0.01, wala pang $10. Kung dito ka nag-entry ngayon, 73. Let's say, 100 pips, dapat sa 63 pa, di ba? Ang 100 pips niyan. O ang layo pa, di ba? So, ang target mo ngayon, mas makapag-target ka sa taas. Kaysa naman mag-sell ka dyan na side. Nandito ka na sa support area. Tingnan nyo ang risk-reward ng trade ninyo. Kaya tayo nagkakamali. Natakot tayo mag-stop loss. Natakot tayo mag-trade. Kasi nga, hindi natin alam kung saan yung exact location na pwede tayong makatake advantage sa market. Yung mga baguhan, comment ka agad na, downtrend kasi dapat nag-sell ka. Hindi naman nila pinakalculate paano sila mag-sell. Saan sila banda mag-sell? Saan sila banda mag-buy? Tayo, nakakita ako as a trader, nakita ko na, mas maganda mag-buy dito kasi mababa yung risk ko. Sa risk-reward ratio, mas mababa siya. Kung 100 pips ang basihan, dito pa yung stop loss ko. So, ang 1:1, tingnan nyo, ang 1:1 yan. Napakababa lang kailangan ko, 1:1 na. Dito lang. 83. Kasi 73. So, sa 83, 1:1 na tayo. Sipin niyo yung area yan. Kaysa mag-sell ako ngayon na nasa alanganin na zone. So, ano ang risk-reward ratio na gagamitin ko niyan ngayon? You can buy and sell to the market. Kahit sabihin mong downtrend, yes, tama naman. Nagda-downtrend naman talaga si gold ngayon. Pero it doesn't mean na hindi ka pwede makahanap ng buy position. Pwede kang mag-take advantage ng buy position sa possible retracement level niya. Before the retracement level, before the golden zone, pwede kang mag-buy. Pag nakita kang merong rejection or respected yung previous low, pwede kang mag-buy. You need to calculate your risk-reward ratio. Kasi kung real trader ka, magaling ka na trader, you know how to respect sa bawat strategy ng bawat isa. Kasi
Kung ano yung nag-work sa akin, hindi porket nag-work sa akin, mag-work sa'yo. Kung ano nakikita kong entry mo, ano yung nakikita kong strategy mo, I respect that strategy. Kasi kung nag-work yan sa'yo, good. Ang importante lang naman dito sa market, ang importante dito sa trading, kung anong style mo sa pagtitrade at nag-work sa'yo, yun. Hindi yung style ng iba, nag-work sa kanya, tapos i-insist niya na dapat mag-work sa'yo. Hindi yan kailangan. Pinakailangan natin dito, as long as kontrolado mo yung risk-reward ratio mo, kontrolado mo yung risk management mo, pag nag-work sa'yo yung strategy, yan na yun. Hayaan mo yung noise, hayaan mo yung galing ng iba. Walang kwenta yun kung hindi naman nag-work sa'yo. Let's say, napakagaling niyang trader. Idulong ko yun, idol ko yun kasi magaling na trader. Tapos yung strategy niya, hindi mo kaya, hindi mo naman mag-work sa'yo. Tapos ipipilit mo na gano'n na style. Masusunog at masusunog ka lang. Malulugi at malulugi ka lang. Kaya kung anong style mo na mag-work sa'yo, gawin mo yun. Hindi kawalan, kasundin mo yung strategy mo. Hindi kawalan ka. Kaya kailangan mong trabahuin lang yan. Mahirap siya, pero kailangan mong trabahuin. So, gano'n lang siya. Looking forward na may natutunan kayo. So, not to hype, but to educate you guys. Kasi I'm not paid. Kung ano lang alam ko, yun ang kaya kong ibigay sa inyo. Kung pasensya na, kung may mga bagay akong hindi alam, hindi ko may turo sa inyo, sorry, pwede nyo namang i-research yan kung ano yung mga bagay na gusto nyo malaman pa. Basta yung tinuturo ko, ginagawa ko, tinitrade ko, I'm doing live trading, yan yung alam ko. Yan yung kaya kong gawin. Kung sa tingin nyo, mahina yan, pangit yan, huwag nyo lang sabayan. But respect my idea. Kasi yung personal entry na yan, yung trade na yan, idea ko yan. For the how many long period of time, ginagamit ko na siya. Kung may failures idea ko, it's okay. Kaya kong i-manage yun. So, ganoon lang. Looking forward, may nakuha kayo. And God bless you all. Ayun na, umakyat ang market habang nag-chismis tayo dito. Gumagalaw na si gold. So, tingnan natin kung gagalaw pa ba.